Grabe na ang kaguluhan sa China. Mga factory ng Apple at Amazon inaabandona na. Overall, manufacturing activity in China was the weakest in more than a year. President Trump has hit Chinese imports with tariffs of 145%, accusing Beijing of treating the U.S. unfairly. Maraming incheck ang nawalan na ng mga trabaho at maraming pang mga negosyo ang nalulugi na. Oo, kawawa naman sila. Lahat talaga ng bagay ay may katapusan sa mundong ito. Kumbaga walang kasiguraduhan. Kung ngayon nasa itaas ka, hindi mo masasabing bukas ay nasa itaas ka pa din. Bilog talaga ang mundo. Napakahalaga ng topic na ito at naway tapusin nyo hanggang dulo. Pero bago natin simulan ay baka pwedeng makahingi ng subscribe sa video na ito at subukan din nating paabutin ng 20,000 likes ang video na ito. At ngayon back to the video. Sa loob ng ilang dekada, China ang tinaguriang hari ng pabrika sa buong mundo. Halos 30% ng lahat ng produktong ginagawa sa planeta ay galing sa kanila, mula sa mga cellphone, damit, makina at kung ano-ano pa. Pero ngayon, ang dating matatag na imperyo ay unti-unting gumuguho. Ang sektor ng manufacturing na minsang naging susi sa mabilis na pag-angat ng China ay dumaraan na ngayon sa matinding krisis. At kung magpapatuloy ito, posibleng magbago ang takbo ng kalakalan sa buong mundo. Kaya ang tanong, bakit biglang ayaw na ng mga negosyo sa China? Isa lang ang sagot, ayaw na ng mga kumpanya na sa China ginagawa ang kanilang mga produkto. Pero bakit nga ba? Ano bang nangyari? Bakit pati malalaking kumpanya tulad ng Nike at Apple ay naghahanap na ng ibang lugar para magpagawa ng produkto? Unang dahilan, labor o paggawa. Dati, isa sa pinakamalaking bentahe ng China ay ang dami ng mura at available na mga manggagawa. Para sa mga negosyante, para kang nanalo sa loto, murang gastos, malaking kita. Kaya halos lahat ng kumpanya ay gustong magtayo ng pabrika doon. Pero ngayon iba na ang kwento. Sa paglipas ng panahon dahil na rin sa mabilis na pag-unlad ng ekonomiya ng China, milyon-milyong tao ang nakaangat sa kahirapan. At dahil dito tumaas din ang sahod ng mga manggagawa. Noong 2005, nasa halos $150 lang ang sahod kada buwan ng isang factory worker. Pero pagdating ng 2025, tumalon na ito sa mahigit $1,200 kada buwan. Biruin mo yan mula sa pagiging murang paggawa, ngayon ay isa na sila sa pinakamahal. Isa sa mga pinakamalaking bentahe ng China ay tuluyang nawala. Samantala sa ibang bansa tulad ng Vietnam, nasa $300 lang ang sahod kada buwan. Sa India, mas mababa pa, $250 lang. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit marami sa mga kumpanya ang lumilipat ng operasyon sa ibang bansa. Tulad ng Apple na ngayon ay gumagawa na ng 20% ng lahat ng iPhone sa India, samantalang dati 1% lang. Malinaw, gusto ng mga negosyo ng mas mura at mas praktikal na solusyon at hindi na yun kayang ibigay ng China. Pero hindi lang ito tungkol sa sahod. Ang mga kabataan sa China ayaw na ring magtrabaho sa pabrika. Mas gusto nila ang mga trabaho sa teknolohiya, sa opisina o kahit freelancing. Basta hindi factory job. Para sa kanila, mahirap, mainit at mababa ang tingin sa ganung trabaho. Ayon sa ilang ulat, malaki ang kakulangan ngayon sa mga manggagawa sa ilang probinsya sa China. Kaya mas lalong tumataas ang sahod dahil sa kakulangan ng aplikante. Dahil dito mismong si President Xi Jinping ay nananawagan sa mga kabataan na pag-aralan muli ang industriya ng paggawa. Gusto niyang ibalik ang sigla ng manufacturing sector sa kanilang bansa. Pero halatang marami nang ayaw bumalik sa ganong sistema. Kahit mataas ang bilang ng walang trabaho sa China, hindi pa rin umepekto ang mga hakbang ng gobyerno para pabalikin ang mga kabataan sa factory jobs. Isa sa mga ginagawang paraan ng Chinese Communist Party o CCP ay ang pagbawas ng kalayaan ng kabataan. Kapag labis kang bumatikos sa gobyerno, posibleng mapasama ka sa blacklist ng social credit system nila. At kapag nangyari yon, wala kang karapatang kumuha ng bahay, wala kang maayos na trabaho at wala ka ring access sa pera. Para kang pinatapon sa buhay kalye, walang direksyon, walang kinabukasan. At ang mas nakakabahala, gumagastos pa ang CCP ng napakalaking halaga para itago ang impormasyong ito sa buong mundo. Kaya't mapapansin mong maraming video sa YouTube na tumatalakay sa mga abusong ito ang bigla na lang binabagsak ng dislikes at downvotes. Sa sobrang higpit ng censorship, ang simpleng pagpindot mo ng like o subscribe ay malaking tulong na para mapalakas ang boses ng mga nagpapakatotoo. Pero hindi lang mga issue sa paggawa ang nagpapabagsak sa manufacturing ng China. Ang US-China trade war ay isa rin sa mga matinding salik noong una para lang itong palitan ng buwis at tariffs.
Pero habang tumatagal, naging isang full-blown na sigalot sa ekonomiya ng dalawang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. At sa taong 2025, umabot na sa 245% ang ipinapataw na tarif ng Amerika sa mga produkto galing China. Isang napakalaking pagtaas kumpara sa mga nakaraang taon. Hindi rin nagpahuli ang China. Nagpataw din sila ng sariling buwis na umaabot sa 125% para sa mga produktong galing Amerika. Bukod dyan, may mga bans na rin sa ilang kumpanya. At maraming produkto ang hindi na basta-basta nakakalusot sa trade. Ang resulta, isa ito sa pinakagrabing sigalot sa kalakalan sa modernong kasaysayan. At hindi lang ito basta mga numero. Ang epekto nito ay dama ng mga negosyo sa buong mundo. Halimbawa sa electronics industry, maraming pangunahing piyesa ng smartphones, laptops at iba pang gadgets ang galing sa mga pabrika sa China. Pero dahil sa taas ng tariffs at pagbabawal, grabe ang pagtaas ng gastos. Siyempre, sino ang tinatamaan sa dulo? Tayong mga consumers. Tumaas ang presyo ng gadgets dahil mas mahal na ang paggawa sa China. At kung akala mo yan na ang pinakamasaklap, mas lumala pa ang sitwasyon matapos ang pandemya. Ang COVID-19 pandemic ang nagbunyag sa isa sa pinakamalaking kahinaan ng China. Ang labis na pagdepende ng buong mundo sa kanilang supply chain. Nung kasagsagan ng lockdown, halos nagsara ang buong industriya ng China. Wala silang produksyon, walang delivery. At habang naka-freeze ang ekonomiya nila, ang ibang bansa ay unti-unti nang bumangon. Sa halip na bumalik agad sa dati, ang China ay parang naiwang naghahabol. Dagdag pa rito, ang zero-COVID policy ng CCP ay sobrang istrikto. Pinaparusahan pa ang sarili nilang mamamayan sa halip na tulungan. Pagkatapos ng pandemya, maraming multinational companies ang natauhan. Hindi sila dapat umasa ng buo sa iisang bansa. Kaya't marami ang nagsimulang maghanap ng ibang lugar para magpagawa ng produkto. Hindi na sila handang maipit muli gaya ng nangyari noon. At kahit ilang taon na ang lumipas, maraming negosyante ang nagsasabing hindi pa rin lubusang nakakabango ng China. Nagbago na ang mundo at nadamay ang negosyo nila. Ang mga dahilan na nabanggit natin mula sa taas ng sahod, trade war, pandemya hanggang sa censorship ay nagtutulak pababa sa ekonomiya ng China. Pero tandaan, sa isang globalisadong mundo, hindi lang China ang naaapektuhan. Lahat tayo. Kaya kung gusto talaga nating maintindihan ang lawak ng krisis sa manufacturing ng China, dapat natin tingnan ang epekto nito sa tatlong pangunahing bahagi. Una, sa mga negosyo sa buong mundo. Ikalawa, sa mismong ekonomiya ng China. At ikatlo, sa atin, ang mga ordinaryong mamimili. Simulan natin sa mga global businesses. Sa loob ng ilang dekada, umasa ang mga kumpanya sa malawak na production capability ng China. Magaling ang sistema nila, kumpleto sa infrastructure at mahusay ang mga manggagawa. Pero ngayon wala na ang dating ginhawa. Dahil sa krisis napilitan ang maraming kumpanya na maghanap ng alternatibo. At kahit ang IMF o International Monetary Fund ay nagsabi, ang trade war na ito ay nagpapababa ng global growth ng halos kalahating porsyento kada taon. Ganun kalaki ang epekto ng paghina ng China. Isa pa sa mga malalaking pagbabago, ang paglipat ng mga pabrika sa ibang bansa. Dahil sa mahal na paggawa, trade tensions at di maaasahang supply chain, pumapasok na ang mga negosyo sa tinatawag na China Plus One strategy. Ibig sabihin, kahit may bahagi pa rin ng produksyon sa China, naglalagay na rin sila ng backup sa ibang bansa para iwas panganib kasi hindi madali ang basta-basta lumipat. Kahit gusto mong magtayo ng pabrika sa Vietnam, aabutin pa ito ng ilang taon bago maabot ang kahusayan ng China. Para sa mga maliliit na negosyo, mas lalo itong mahirap dahil limitado ang puhunan nila. Ang sistema ng China ay sobrang advanced at hindi lahat ng kumpanya ay kayang palitan ito agad-agad. Kaya habang dahan-dahang lumilipat ang produksyon sa ibang bansa, ang presyo ng mga produkto ay pataas ng pataas. Matapos ang pandemya, maraming bansa at kumpanya ang natauhan. Hindi na pwedeng puro China ang aasahan sa paggawa ng produkto. Kaya ngayon, mas pinipili na nilang ilapit ang mga pabrika sa sarili nilang mga teritoryo. Sa United States, palakas na ng palakas ang programa ng reshoring, kung saan binibigyan ng insentibo ang mga kumpanyang babalik sa lokal na produksyon. Sa Europe, gumagawa rin sila ng hakbang para unti-unting humiwalay sa sobrang pagdepende sa China at palakasin ang sarili nilang industriya ng paggawa. At hindi lang ito tungkol sa gastos. Mas mahalaga, ito ay para sa mas matatag na supply chain na kayang makasurvive kahit may matinding krisis. Dahil sa bumabagsak na estado ng manufacturing sa China, ang buong mundo ay napipilitang magsimulang muli. Dati, matibay at maaasahan ang sistema.
Pero ngayon mabilis ang pagbabago at ang bawat negosyo ay kailangang magdesisyon kung paano sila makakabangon. Pero sa lahat ng tinamaan, walang mas grabe kaysa sa mismong China. Ang epekto ng manufacturing crisis ay ramdam na ramdam sa loob ng bansa. Noong kasagsagan ng industriya, halos 30% ng kabuuang GDP ng China ay galing sa manufacturing. Pero ngayon nasa 26% na lang ito. Para mas malinaw, ang tinatayang GDP ng China ngayong 2025 ay nasa 127 trilyong yuan o katumbas ng humigit kumulang 18 trilyong dolyar. Ang pagkakaibang 4% ay halos 5 trilyong yuan o mahigit 700 bilyong dolyar, katumbas ng buong GDP ng Bangladesh at Vietnam na pinagsama. Grabe, di ba? Dahil dito bumagal din ang paglago ng ekonomiya ng China. Noong 2010 hanggang 2012 habang namamayagpag ang kanilang industriya, ang kanilang GDP growth ay nasa 9 hanggang 10% kada taon. Pero ngayon sa gitna ng pagbagsak, inaasahang 4% na lang ang itataas ng ekonomiya nila ngayong taon. Dagdag pa, noong 2024, bumagsak ng 8% ang export ng manufactured goods ng China, ang pinakamababang tala sa mahigit isang dekada. Ang resulta, maraming pabrika ang nagsara, maraming manggagawa ang nawalan ng trabaho, at sa ilang rehiyon, taas noon na naman ang unemployment. Sa Guangdong Province, isa sa mga pinakaaktibong manufacturing hub, pumalo sa 6.2% ang unemployment rate ng mga factory workers sa unang bahagi ng 2025. Noong nakaraang taon, 4% lang ito. Kaya't napilitan ang gobyerno ng China na maglunsad ng mga hakbang para isalba ang industriya. Nagbibigay sila ngayon ng subsidies, namumuhunan sa high-tech manufacturing tulad ng semiconductors at electric vehicles, at hinihikayat ang mga mamamayan na bumili ng local products para maibsan ang pagbagsak ng exports. Pero kahit anong gawin nila, hindi pa rin ito sapat para ayusin ang ugat ng problema. Dahil ang krisis na ito ay hindi pansamantala. Isa itong malaking pagbabago sa pandaigdigang ekonomiya. Habang nagkakawatak-watak na ang global supply chains at habang dumarami ang bansang umiiwas sa sobrang pagdepende sa China, napipilitan na ring magbago ang estratehiya ng bansa. Kung gusto pa nilang makasabay sa kompetisyon, kailangan nilang mag-focus sa innovation, sustainability at high-value production sa halip na puwersahang ibalik ang dati. At ngayon, paano naman tayo apektado? Hindi lang negosyo ang tinatamaan ng krisis sa China. Pati tayo, mga ordinaryong mamimili, ay kasamang sumasalo sa epekto. Dahil sa taas ng gastos sa paggawa at pagkalito sa supply chain, tumaas na rin ang presyo ng mga bilihin. Isipin mo, ang presyo ng smartphones ay tumaas ng 12%. Ang damit, tumaas ng 8%. Lahat ng bagay mula appliances hanggang school supplies mas mahal na ngayon. Pero hindi lang presyo ang problema, pati availability. Dahil kulang ang produkto, may mga item na ubos sa stocks o kaya matagal bago dumating. Kung gusto mong bumili ng electric vehicle, baka ilang buwan pa ang hintayin mo dahil sa kakulangan sa rare earth materials at importanteng pyesa. At hindi lang produkto ang apektado, pati serbisyo. Halimbawa, ang tourism industry. Marami sa mga gamit ng hotel, eroplano at travel companies ay galing sa China. Dahil mabagal ang produksyon, damay din ang mga negosyo sa turismo. Pati amusement parks at cruise ships naapektuhan dahil delayed ang mga deliveries ng kailangan nila. Kaya sa totoo lang, lahat ng aspeto ng buhay natin ay hawak ng krisis na ito. Kaya't marami na ring mamimili ang nag-a-adjust. May mga bumibili na lang ng second hand, may sumusuporta sa lokal na produkto, at may iba naman na nagpapagawa o nag-aayos ng lumang gamit sa halip na bumili ng bago. Nagbabago na rin ang ugali ng mga mamimili. At lahat ito ay bunga ng isang simpleng tanong. Paano kung hindi na China ang mundo ng pabrika? Habang patuloy na lumalalim ang krisis sa manufacturing ng China, mas humahaba rin ang listahan ng mga problemang kinakaharap ng bansa mula sa mga negosyo, gobyerno hanggang sa ordinaryong mamimili. Pero ang totoo, ang epekto ng krisis na ito ay hindi lang tungkol sa ekonomiya o produkto. Malalim din ang tama nito sa geopolitika, kapangyarihan at impluensya. Dahil kung may isang bagay na ginamit ng China para maabot ang ganitong antas ng pandaigdigang lakas, ito ay ang kanilang manufacturing industry. Simula pa lang ng kanilang manufacturing boom, ginamit ng China ang kanilang lumalakas na ekonomiya para palawakin ang impluensya nila sa buong mundo. Isang magandang halimbawa, Africa. Sa nakaraang mga dekada, naging pangunahing kaagapay ng maraming bansa sa Africa ang China pagdating sa development projects.
mula sa tulay, kalsada, tren hanggang planta ng kuryente. Bakit? Dahil gusto ng China ang access sa natural resources ng kontinente, lalo na ang langis at gas. Ngayon ang China ang pinakamalaking importer ng langis sa buong mundo, mas mataas pa kaysa sa United States. Kaya't naglagak sila ng bilyon-bilyong dolyar sa mga bansang tulad ng Angola, Sudan at Nigeria para matiyak na hindi mapuputol ang kanilang supply. At syempre, karamihan sa perang ginamit para dito, galing sa manufacturing. Pero hindi lang yan. Ang Africa ay mahalaga rin bilang merkado para sa mga produkto ng China. Habang tumataas ang gastos sa paggawa sa kanilang bansa, ang tumataas na demand sa Africa ay nagsisilbing tulay para tuloy-tuloy ang kanilang export. Unti-unti na rin silang lumilipat mula sa labor-heavy industries patungo sa high-value sectors tulad ng electronics, green tech at AI. Pangatlo, may aspeto rin itong politikal. Sa pandaigdigang entablado, mahalaga para sa China ang suporta ng Africa, lalo na pagdating sa issue ng Taiwan. Maraming bansa sa Africa ang sumusuporta sa One China policy kapalit ng tulong pinansyal at infrastruktura mula sa Beijing. Ang One China policy ay ang opisyal na pagkilala na iisa lang ang gobyernong kinikilala sa China at hindi kasama rito ang Taiwan. Para sa Beijing, ang Taiwan ay isang probinsyang kailangang muling mapag-isa sa mainland. Ang ganitong uri ng suporta ay nagpapalakas ng posisyon ng China sa mga internasyonal na negosasyon. At muli, manufacturing ang naging puhunan nila para makamit ito. Pangapat, ginagampanan din ng China ang papel na stabilizer o tagapanatag sa mga lugar kung saan sila may economic interest. Hindi ito dahil sa kabutihang loob, kundi para protektahan ang sarili nilang investment. At sa kabilang banda, mas gusto ito ng ilang bansa sa Africa. Kasi hindi tulad ng Western countries na laging may kondisyon o sermon, ang China ay deal agad-agad, walang tanong-tanong. Oo, may mga bumabatikos sa ganitong sistema. Sinasabing ito ay nagiging daan para sa katiwalian. Pero kahit ganon, hindi maikakaila na malaki ang nabago ng pera at resources ng China sa Africa. Dahil dito nagkaroon sila ng pandaigdigang koneksyon at kapangyarihan na hindi basta-basta kayang tapatan ng ibang bansa. Mga bansang gaya ng Nigeria, Kenya at South Africa ay malalim na ang pagkakautang sa China. Umabot na sa humigit kumulang 150 bilyong dolyar ang kabuuang utang ng Africa sa China ngayong 2025. Karamihan sa mga utang na yan ay ginamit para sa mga proyekto gaya ng daan, riles ng tren, port at power plants. At ang leverage na ito ang isa sa pinakamakapangyarihang sandata ng China sa geopolitics. Pero hindi lahat ng tagumpay ay positibo. Habang mas dumarami ang bansang umaasa sa China, mas lumalakas ang kontrol at impluensya nila. At ayon sa ilan, hindi ito laging ginagamit sa mabuting paraan. Sa ilalim ni President Xi Jinping, naging mas agresibo ang China sa kanilang posisyon sa mundo. Ang issue sa South China Sea, ang pagtutok nila sa Taiwan, at ang tuloy-tuloy na military modernization ay nagpapakita ng kanilang lakas na minsan ay kinatatakutan. Marami ang nangangamba na baka gayahin ng China ang ginawa ng Russia sa Ukraine na gamitin ang lakas ekonomiya at militar para sa pilitang angkinin ang Taiwan. Ang papel ng China sa BRICS, isang grupo ng mga bansang Brazil, Russia, India, China at South Africa ay nagpapalawak pa ng impluensya nila. Bilang pangunahing ekonomiya sa grupo, ginagabayan nila ang BRICS sa layuning hamunin ang dominasyon ng Western-led institutions tulad ng IMF at World Bank. At kung magiging maayos ba o magulo ang pagbabagong ito, hindi pa natin alam. Ang malinaw lang, malaki ang papel ng China sa hinaharap ng pandaigdigang ekonomiya at politika. At lahat ng ito, mula sa utang, proyekto, impluensya at kapangyarihan ay hindi sana nangyari kung wala ang manufacturing na nagtulak sa pag-angat nila. Pero gaya ng nasabi natin mula simula hanggang ngayon, hindi na ganoon kalakas ang manufacturing ng China. At dahil dito, unti-unti nang natutumba ang higanting minsang tinawag na World's Factory. Habang bumabagsak ang industriya ng paggawa sa China, kasabay ring nalulusaw ang kapangyarihang matagal nilang inipon. Lahat ng koneksyon, lahat ng impluensya at halos buong political muscle nila nakasalalay sa manufacturing. At kapag nawala yon, para itong bahay na gawa sa baraha, isang hampas lang, bagsak lahat. Kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit sobrang nag-aalala si Xi Jinping. Ginagawa nila ang lahat para maayos ang kalat na ngayon ay bumalot sa Beijing. Dahil ang mangyayari sa mga susunod na taon ay hindi lang makaaapekto sa China, kundi sa buong mundo. Kaya ang tanong ngayon, kung paatras na ang China, sino ang sumusungkit ng mga negosyong nawawala sa kanila?
Habang lalong nalulubog ang China sa krisis, biglang umangat ang mga bansa tulad ng Vietnam, India at Mexico. At sa totoo lang, sa maraming aspeto, mas naging praktikal pa sila kaysa sa China. Simulan natin sa Vietnam. Ngayong taon hanggang ika-31 ng Marso 2025, umabot sa halos 11 bilyong dolyar ang kabuuang rehistradong foreign investment sa bansa. 34% pagtaas kumpara sa parehong panahon noong isang taon. Malinaw, lumalakas na ang tiwala ng mga kumpanya sa Vietnam. Bukod sa mababang labor cost, lumalawak na rin ang kanilang infrastruktura at mas pinupuri sila ngayon bilang maaasahan at epesyenteng alternatibo sa China. Tingnan na lang natin ang Lego. Ang Danish toy company ay nagtayo ng $1.3 billion na pabrika sa Binduong Province. At hindi ito basta pabrika. Ito ang unang carbon neutral facility ng Lego na gagamit ng 100% renewable energy pagsapit ng 2026. Libo-libong trabaho ang nalikha at mas lalong napagtibay ang posisyon ng Vietnam bilang mahalagang manlalaro sa pandaigdigang produksyon. Hindi lang si Lego ang tumaya, Samsung, Intel at LG, tatlong higante sa teknolohiya, ay nag-invest ng malaki sa Vietnam. Si Samsung ginawa ng isa sa kanilang pangunahing base ang Vietnam para sa smartphones at appliances. Si Intel malaki ang binuho sa chip assembly at testing plant sa Ho Chi Minh City. Si LG tutok sa paggawa ng electronics at household goods. Sa lahat ng ito, mabilis na tumataas ang reputasyon ng Vietnam bilang tech manufacturing hub ng Asia. Hindi rin nagpapahuli ang industriya ng damit at kasuotan. Matagal nang nakadepende kay Vietnam ang mga tatak tulad ng Nike, Adidas at H&M para sa paggawa ng kanilang mga produkto. Dahil sa mas murang sahod at kalidad na hindi isinusuko, naging go-to destination ito ng mga brand na gustong makatipid nang hindi bumababa ang kalidad, pati mga kasangkapan sa bahay. Ang mga kumpanya tulad ng IKEA at Ashley Furniture ay nagtayo na rin ng mga pabrika sa Vietnam para matugunan ng pandaigdigang demand. Maging ang mga high-tech industry ay sumusunod na rin. Microsoft at Foxconn ay patuloy na lumalawak sa bansa, lalo na sa electronics at semiconductors. Lahat ng ito ay patunay na ang Vietnam ay hindi na lang basta alternatibo. Ito ay isa ng seryosong kakompetensya ng mga traditional manufacturing powers. Hindi lang sila mas mura, mas flexible, mas matalino, at mas handa para sa kinabukasan. Pero hindi lang Vietnam ang umaarangkada, pati India. Isa rin sila sa mga bansa na mabilis na humahabol bilang bagong manufacturing powerhouse. Malaki ang advantage ng India sa laki ng workforce, mababang sahod, at mga pro-investment na polisiya ng gobyerno. Isa sa mga pinakamalalaking kumpanyang lumipat, Apple. Nung una, sa Tamil Nadu lang nila pinapasimulan ang paggawa ng iPhones sa pamamagitan ng Foxconn plant. Pero ngayon, 2025, mas pinalawak pa nila ang operasyon, kasama na pati ang mga bagong modelo ng iPhone. Ang Foxconn na pangunahing supplier ng Apple ay hindi lang nagdadagdag ng kapasidad. Nag-i-invest na rin ito ng bilyon-bilyong dolyar sa bagong pabrika sa Karnataka. Isang malinaw na senyales ng pangmatagalang commitment ng Apple sa India. Ang mga insentibo ng gobyerno at mas murang gastos sa paggawa ay nagtutulak sa mga kumpanyang gaya ng Apple na mas maging agresibo sa paglipat. Isa pa sa mga bigating kumpanya na todo-todo ang expansion sa India ay ang Samsung. Sa Noida, Uttar Pradesh, nagpapatakbo sila ng isa sa pinakamalaking mobile phone factories sa buong mundo. Milyon-milyong cellphone ang ginagawa dito taon-taon. Hindi lang para sa India, kundi para rin sa international market. Pero hindi ito basta pansamantalang hakbang. Isa itong matinding estratehiya. Layunin ng Samsung na samantalahin ang lumalawak na market ng India at ang skilled na workforce ng bansa para palakasin ang kanilang presensya sa buong Asia. Pati ang Dell at HP, dalawa sa mga pinakakilalang pangalan sa tech world, ay lumilipat na rin ng parte ng kanilang produksyon sa India. Mas mababa ang sahod, mas simple ang regulasyon at mas pabor sa negosyo ang polisiya ng gobyerno. Kaya't nagiging bahagi sila ng mas malawak na trend ng mga tech giants na unti-unting lumalayo sa China. Ang kagandahan pa rito, hindi lang sila umaasa sa murang paggawa. Nakatuon din ang India sa high-tech industries tulad ng semiconductors at electric vehicles. Dahil sa mga programang gaya ng Production-Linked Incentive Scheme, mas lumalaki ang investment sa mga industriyang itinuturing na future-ready. At hindi lang mga Western company ang humahanga sa India. Pati mga Chinese companies gaya ng Haier ay nagpapatayo na rin ng sarili nilang production facility sa India.
Nagsiserbisyo ito hindi lang sa mga lokal na mamimili, kundi pati sa mga bansang inaangkat ng produkto. Ang mensahe, hindi lang West ang nahuhumaling sa India, pati East. Kaya hindi na maikakaila, India ay isa ng ganap na global manufacturing hub. Ang tunay na edge ng India, hindi lang gastos. Oo, malaking tulong ang mababang sahod, mas mababa pa rin kaysa China. Pero mas malalim pa dyan ang dahilan kung bakit pinipili sila. Ang laki ng kanilang workforce, ang bilis ng training, at ang agresibong suporta ng gobyerno sa mga negosyante ay nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa paglago. Mula sa tax breaks, infrastructure investment, at simplified regulations, malinaw na gustong-gusto ng India ang foreign investors. Pero hindi lang Vietnam at India ang umaangat, pati Mexico may tinatakbo. Unti-unti na rin silang nagiging seryosong kakompetensya sa larangan ng paggawa. Marami na ring kumpanyang dating sa China nakabase ang lumilipat na sa Mexico. Unang bentahe, lokasyon. Napakalapit ng Mexico sa United States, isang napakalaking market. Habang inaabot ng ilang linggo ang shipping mula China, sa Mexico ilang araw lang. Mas mabilis ang delivery, mas mababa ang shipping cost, at mas flexible ang supply chain. Ito ay napakahalaga sa industriya ng kotse at electronics, kung saan bawat araw ay may malaking halaga. Maganda na rin ang logistics infrastructure ng Mexico. Kumpleto sa highways, railways at ports na nagpapabilis ng daloy ng produkto. At taon-taon pinapa-improve pa nila ito. Kaya para sa maraming kumpanya, mas praktikal na nga talaga ang Mexico. Bukod pa sa lokasyon, labor cost din ay isang malaking plus. Ang average na sahod ng manggagawa sa Mexico ay nasa $4.90 kada oras, samantalang sa China, umaabot na ito sa $6.50 kada oras. Ibig sabihin, mas mura na, mas malapit pa.